Mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Bago ang lahat, itaas po muna natin sa Ama ang gawain ito. Sa ngalan ng Diyos Ama, makapangyarihan sa lahat, Diyos Anak ng Jesucristo ng ating Panginoon, Diyos Espiritong Banal na siyang naggagabay sa atin, paggawa ng kabutihan araw-araw. Nawa po Ama, maghari po Ama ang inyong napakalakas na kapangyarihan at mabuting kalooban sa amin lahat upang lagi po kaming ligtas sa lahat ng uri po ng mga panganib. Sa tulong po Ama na inyong buktong na anak na si Jesucristo ang aming Panginoon. Amen, Amen, Amen. Sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritong Banal. Amen. Mga kapatid, na nagbalita po ang isa nating kasama sa gamutan na si Sister Gia. Talaga po, lagi po siyang ginigising sa madaling araw upang ibalita sa kanya yung mga hindi magandang magaganap sa ibabaw ng lupa. Talaga pong ipinararating sa kanya ng mahal na ina sa hindi magandang magaganap sa ibabaw ng lupa po dito sa ating sa mundong ibabaw po. Hinihiling po ng mahal na ina na magbalik loob tayong lahat sa Ama. Hindi naman po hindi na po komo na sinabi, no? Komo po sinabi, binabalita ng mahal na ina na magkakaroon ng mga sakuna, kakaroon ng mga lindol, kaguluhan dito sa atin. Yan po ay warning. Warning lang. Kasi nga po, nung panahon na sinabi ng isang nagbibigay din ng mensahe na magugunaw na raw yung bayan na yan, pero ang mensahe naman ng Ama, may 10 totoong naniniwala sa akin, sabi ng Ama, hindi ko gugunawin ang bayan. Yun yata po yung kapanahonan ni Jonas. Nasabi na ni Jonas yun, nagagalit pa nga po si Jonas, kaya kinain siya ng malaking isda, dinala siya sa ibang lugar. Totoo po yun, no? Yung kaganapan, pwede po mapigilan ito. Dahil po, kapag nagalit po ang kalikasan, dahil sa kasamaan ng maraming tao, nagkakaroon po ng ganyang pangyayari. Kaya hindi naman po dapat tayo matakot, no? Dapat tayo magbalik loob. At dapat po, may mga gamit tayo na panlaban sa mga masasamang espiritu. Kaya nga po, nabilin din ng mahal na ina, no? Na kasi nga po, ang hangin ngayon, masyadong marumi. Ginagamit na rin po yan ng masasamang espiritu para makapagbigay ng sakit. Pwede sakit sa balat, sakit sa kalusugan, marami po sakit. Diyan po papasok ang ating kalaban. Kaya kung maaari lang po, hindi po masamang may mensaheng dumating kay Sister Gia. Katulad ka nga po, may nagsasabi na masama raw yun, wala raw banal na espiritu na pwedeng gamitin ng tao. Hindi po. Ang Espiritu po ng Diyos banal, di ba? Siya ang Diyos, Espiritong banal. Kaya siya gumawa ng tao para gamitin niya ang tao. No? Nasa sa atin lang po kung tinatanggap natin ang Diyos na maghari sa ating buhay. Maghahari po ang Diyos.
the divine spiritual power of God, it will manifest sa ating buhay po. Nagmamanifest po yan. Kahit masama kang tao, pero kung sinisikap mo magbalik loob, maghahari ang banal na espiritu. Ang banal na espiritu ay nananatili sa atin. Ha? Kahit na weak tayo, kahit na madali tayong matukso, hindi po umaalis ang banal na espiritu sa ating katawan. Dahil yan po ang sinabi ng ating Panginoong Hesus, sa aking pagpanik, sabi niya po, pabababain ko ang Diyos Espiritong Banal na katulad ko. O kita nyo? Nasa atin, na makakasama natin habang tayo'y nabubuhay. Kaya po, nasa atin na po, no? Kung tayo responsable na susunod at gagamitin natin ang mga gamit po na ipinagkaloob na Ama sa atin para lumaban sa Espiritu, laban tayo. Ang gagamitin natin yung idinikta na Ama sa atin na kasangkapan na tinatawag na armor of God, natin mga sacramental tools. Yun ang gagamitin natin. Pero kung hindi natin gagamitin ang Ama, kaya po ang aral, no? Alamin kung tama o mali. Kung mali, magpaalala kayo. Kapatid, baka mali naman yan. Baka mamaya pwede mo yata ituwid. Ganun po. Huwag po kayong basta katulad si Sister Gia, may nagsalita po na, ako, hindi yan, hindi totoo yan. Kasi wala namang banal na espiritu na pwedeng gamitin ng tao. Lahat tayo, pwede tayong gamitin ng banal. Ang hindi natin, pero lahat tayo, pwede tayo gamitin ng mga banal na espiritu. Pero wala tayong karapatan gamitin sila. Tandaan niyo po yan. Lagi ko po yan ipinapangaral sa inyo. No? Ang banal na espiritu, siya ang gagamit sa atin. Kung tatanggapin natin siya, gagamitin niya tayo bilang instrumento. Pero tayo naman, bilang isang nilikha ng Diyos, hindi natin sila pwedeng gamitin. Aayon lang tayo kung magpapagamit tayo sa banal na espiritu. Dahil yung po at tinatawag na kapahintulutan na tinatawag na authority o tinatawag na will. No, yung will na yon, kung binigyan mo na sa iyong kagustuhan, binigyan mo ng authority ang banal na espiritu na gamitin ka, gagamitin ka. Ganun po. Pero kung ikaw ang gagamit sa banal na espiritu, palagay ko hindi po pwede yun. Hindi po pwede. Kasi po, naghahari po ang kapangyarihan ng Ama sa lahat ng banal na espiritu. Kaya ang Diyos Ama po, siya po ang hari ng lahat. Siya po ang Diyos ng lahat. Siya po ang lumikha ng lahat. At siya lang ang may karapatan sa lahat po. Kaya, sasabi ko lang po, lahat tayo magbalik loob sa Diyos. Lahat tayo gumawa ng mabuti, magmahalan tayo. Para yung mga balita na sinasabi ng mga anghel, ang layunin po nila, kaya nila tayo binabalitaan ng ganyan, para magbalik loob tayo. Hindi po nila tayo tinatakot. Dahil yung kasamaan ng tao, yung po ang nagiging mistulang lason na nangyayari sa ibabaw ng lupa. Yung kasamaan. Nagagamit po ng mga demonyo yan para ang hangin sumama. Instead na makapagbigay ng buhay, gumawa ng kamatayan.
Hindi po ba nakakalungkot po ba makarinig nakakalungkot po ba, nakakatakot po ba makarinig na merong nagwa-warning, may mga tao na magkakasakit, may mga tao na magkakagalis, may mga taong hindi po masama yun. Totoo po yun. Dahil si Moises nga po sinabi niya yan kay Paraon. Di ba? Yung mga hindi naniniwala, tignan mo, lahat ng tao magkakasakit. Nagkasakit. Oh. Lahat ng mga insekto magdadatingan, nagdating. Mensahe po yun na hindi pinapaniwalaan. Tinatawanan pa sa nangyari. Katulad po ng COVID. Totoo ang COVID. Pero sinasabi na ba, hindi totoo yan, gawa-gawa lang yan. Mga kapatid, totoo. Totoo talaga ang COVID. Kaya lang po, nang dahil po sa hindi pag-unawa ng tao sa nangyayari, sa totoo lang po, ang pinakamagandang protection talaga doon spiritual protection. Daan-libo po ang nakasalamuha ko na may COVID. Although inuburin ako, pero ligtas po ako sa panganib. Dahil nga po, yung mga gamit natin, takot dito yung masasamang hangin. Nasa sa inyo po yan. Bawal po manakot. Pero magbigay ng mensahe, hindi po bawal. Kasi kung ito ang magiging daan para sa pagbabalik loob niyo sa Diyos, ay sundin natin. Ang napakahalaga, magbalik loob sa Diyos, hindi masamang gumamit ng proteksyon. Kasi pag may proteksyon na kayo, mananatili kayo, mananalangin, para po maproteksyonan tayo ng mga banal na espiritu. Yung magandang araw po. Kaya yung mensahe po ni Sister Gia, magpasalamat tayo. Kasi minsan, nakakalimot tayo sa Ama Isang paalala lang po yun. No? Marami po nagpaparating ng mga ganyan. No? Iba-iba po yung nagbibigay ng mensahe. Nakarinig ba kayo ng salitang magbalik loob sa Diyos? Wala akong narinig na gano'n. Pero kapag may nagsalitang magbalik loob kayo sa Diyos, kasangkapan po ng Ama ito. Tandaan niyo po yan. Magandang araw po sa inyo lahat. Sa susunod po natin pagkikita muli sa gawain ito. Kung nagustuhan niyo po ang gawain ito, pakishare niyo lang po. Pakilike niyo lang po. No? Pakipindot niyo notification bell. Almost every day na po mag-share ako ng magagandang aral sa inyo lahat. Sa susunod po, ang i-share ko yung kung paano kayo matututo lumaban sa masasamang espiritu. Kung paano nyo magagamit ang mga gamit na tinatawag na sacramental tools or armor of God. Para po sa inyo lahat, mahal na mahal ko po kayo lahat. Mahal na mahal kayo na Ama. Mahal nyo ba siya? Kung mahal nyo si Ama, susunod kayo sa kanyang kalooban. Amen? Amen. Sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. Sige po, sa susunod po muli. Bye-bye.